Praise God. Naririnig po ba ako? Malinaw po ba ang aking dating? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat sa biyaya ng Diyos na tayo ay nakapag Sunday service uli. Though hindi man tayo nakapag-gather ng face-to-face, pero biyaya ng Lord na tayo ay mayroong ganitong uh, platform, or meron tayong ganitong klaseng technology na tayo ay nakakapag-gather kahit hindi talaga in person. Anyway, Happy Easter everyone! Ngayon nga po ay nag-celebrate ang mundo ng Easter Sunday. O sa atin nga po dito sa Pilipinas ay kung tawagin ay Linggo ng Pagkabuhay. Ayan. Kaya patungkol po sa Easter Sunday ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Sa biyaya po ng Diyos ay tutulungan at tuturuan niya tayo. Okay. Ano ba nangyari noon? Bakit may Easter Sunday? Ito po ang paraan ng tao to celebrate o alalahanin ang muling pagkabuhay ni Jesus. Itong nakaraang week po kasi ay the world celebrated yung Holy Week kung tawagin. At ito na yung last day na kung tawagin nga ay Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Wherein, inaalala po natin ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ. At ano ba ang meron dito? Ano ba ang itinuturo o ipinapaalala ng Easter sa atin? Ano? At yan po ang sabihaya nga ng Diyos ay ating pag-uusapan ngayong umaga. But before that, let's pray. Father, salamat po sa araw na ito na muli biniyayaan niyo po kami na makapag-aral, mapag-usapan ng iyong mga salita. Salamat po for this wonderful day. Salamat po sa biyaya ng buhay. Salamat, Lord, for your goodness. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kakulangan, sa aming mga kalabisan, sa lahat naming nagawang kasalanan. Patawad po, Ama. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Ngayon niyo po, O dear Holy Spirit, teach us, anoint the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. At salamat po, for we believe greater things ang ipararanas niyo po sa amin sa araw na ito. Remind us, O God, remind us, O Lord, ng inyong love na dinemonstrate sa cross. Salamat po. Unto your hands, we dedicate and entrust to you this service. Be blessed, O Lord. Bunga na lang po noon, mabibless ang bawat isa. Salamat po, Ama. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Praise God. At ibang palakpakan natin si Jesus. Okay? Everybody say Easter Sunday. Ang title po ng aking i-share sa inyo ay What Easter Ang title po ng i-share ko sa inyo ay What Easter Reminds Us. Yan. Ano ba ang ipinapaalala sa atin nitong Easter Sunday? Number 1, Easter reminds us to go back to Jesus. Easter reminds us to go back to Jesus. Yan. Ito pala pong linggo ng pagkabuhay ay nagpapaalala sa atin na tayo ay manumbalik kay Jesus. Bakit? Ito ang mapapansin ninyo. Habang tumatagal po o lumilipas ang mga panahon, unti-unting nawawala ang tunay na kahulugan ng Easter. Paano ko nasabi yon? I-type mo, for example, i-type mo sa iyong phone
ang salitang Easter. At mapapansin mo na ang isinasuggest ng iyong phone na image o picture ay itlog. Di bale sana kung ang itinype mo ay bayan ng San Jose at ang lalabas sa itlog, wala problema eh. Dahil kilala tayo, ang bayan natin kilala sa itlog. Oh. Pero yung pag itinype mo sa phone mo ay yung word na Easter, ang lalabas sa itlog. Bakit gayon? Ano? Ano pa mapapansin natin? I-search mo sa internet ang word na Easter at ang mga nalabas ay pag hindi itlog ay rabbit o bunny. Bakit ganun? Bakit masyado na yatang natakluban ng itlog at bunny ang tunay na kahulugan ng Easter? Ano ba ang Easter? Sabi ko nga sa inyo kanina, ito ay pag-alala sa muling pagkabuhay ni Jesus. At ang story po ng Easter, mas maganda kung tawagin nating resurrection of Jesus, ay magtuturo sa atin pabalik sa tunay na meaning nito. And that is Jesus and what Jesus did on the cross and how Jesus defeated the ultimate enemy ng tao, and that is death. Ano? Isa po sa part ng story ng resurrection na pinakagusto ko ay noong si Mary Magdalene. Yan. Sino nakakakilala dito kay Mary Magdalene? Nung si Mary Magdalene po ay kinaumagahan, ay bumisita sa tomb o sa libingan ni Jesus. At nagulat siya sa kanyang nasaksihan sapagkat yun daw malaking bato na pangharang sa tomb ni Jesus ay nabuksan. At pagsilip niya sa loob, ay wala doon ang katawan ni Jesus. So siya'y natakot, siya'y nagalala, siya'y nalungkot. Bakit? Kasi ang isip niya ay may kumuha sa katawan ni Jesus. Kaya siya'y umiyak. Ano? At sabi po sa Bible, maya-maya pa'y tiningnan, sinilip uli niya. Wala talaga. Kaya pumunta siya sa mga disciples, kina Peter, at sinabi ang kanyang nakita. Kaya immediately, nagpunta doon ang mga disciples sa tomb ni Jesus at nakita nga nilang wala doon ang katawan ni Jesus. Sila nag-alisan na rin kaagad. Many are saying na kaya sila nag-alisan na agad is to look for the missing body of Jesus. Yung iba naman ang sabi, kaya nag-alisan din agad dahil di ngayon mga nagtatago dahil ng mga natatakot at ayaw madamay sa nangyari kay Jesus. Pero sa madaling salita, ang mga disipulo yung umalis. Malinaw ang dating ko or naririnig niyo pa ba ako? Just for me to know kung okay pa. Yan. Asya, sige. Moving on. Ito kasi ang nangyari, nag-alisan yung mga disciples right after makita na nawawala yung katawan ni Jesus at si Mary Magdalene po ay naiwan. At nung siya na lamang daw ang natitira doon, muli niyang sinilip yung empty tomb o yung libingang pinaglibangan kay Jesus. At nakita niyang meron daw 2 angels sa loob. Ang isa ay nakapwesto sa paanan na pinagpwestuhan ng paanan ni Jesus at ang isa ay sa may bandang uluhan. At nung siya ay nakausap ng mga angels,
Ay at tinatanong siya, bakit ka umiiyak? Ang sabi naman ni Mary Magdalene ay nawawala nga ho eh. Nawawala ho si Jesus. At pagka talikod niya naman, ay nakita niya si Jesus, kaya lang ay hindi niya agad nakilala. So that's the story, ano. Ngayon, ay nung nagpangitan na sila ni Jesus, tinanong siya ni Jesus. Sabi ni Jesus sa John chapter 20 verse 15, John chapter 20 verse 15, tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ba ang hinahanap mo? Yan. Yan ang gusto ko munang makita ninyo at gusto kong i-highlight. Ano yung two questions ni Jesus kay Mary Magdalene? Sabi niya, babae, bakit ka umiiyak? And the second question is, sino ba ang hinahanap mo? Okay. Kung sa Bible po, ito ang kauna-unahan na sighting sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung kauna-unahang pagkakataong nakita si Jesus na muling nabuhay. Yan. So, ibig sabihin, yung two first questions niyang yon, ang mga kauna-unahang salitang binitawan ni Jesus nung siya'y muling nabuhay. Bakit ko ito ini-highlight sa inyo? Kasi mahalaga eh. Ako kasi naniniwala na walang sayang sa Panginoon. Na bawat salitang kanyang binibitawan may purpose. Ultimong yung timing noon ay may importance. Okay? Bakit ko to sinasabi? If you will notice, ito pong mga questions niyang ito ay related sa isang verse na lagi nating binabanggit sinasabing mga Kristiyano patungkol sa pag-una sa Diyos. Diba? Ano nga ba yung tinanong? Babae, bakit ka umiiyak? What bothers you? Anong nagpapalungkot sa iyo? Anong nagbibigay ng burden sa iyo? Diba? Yan yung ibig sabihin ng tanong na yun eh. Anong nakaka-bother sa iyo? Anong nagpapalungkot sa iyo? Ano ang nagpapaiyak ng puso mo? Yan. Ano ang nagbibigay sa iyo ng burden? That's the first question. And then the second question ni Jesus kay Mary Magdalene ay sino ba ang hinahanap mo? Diba? Sino ba ang hinahanap mo? O sino ba yung sinisik mo? Who are you seeking for? Sinong hinahanap mo? Okay? So, siguro naman, from this explanation ng two first questions ni Jesus kay Mary Magdalene ay kaka-idea ka na kung ano yung verse na sinasabi ko na related sa two first questions na ito ni Jesus. At ano yon? Matthew chapter 6 verse 33. Diba? Sabi po doon, seek first the kingdom of God and His righteousness and everything will be added unto you as well. Unahin mong pagmalasakitan at hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos at ang lahat ng mga bagay na iyong inaalala sa buhay ay dadagdag sa iyo. Okay? So mapapansin mo that Easter reminds us to go back to Jesus. To go back to our first love. Easter is reminding us, church, na hindi ito panahon ng paghahanap ng itlog. Kasi kung itlog lang din ang hanap mo, pumunta ka sa San Jose, maraming itlog. Ano pa? Easter ay hindi panahon para mag-party ng mga nakasuot ng bunny. But don't get me wrong, church, I have nothing against celebrating yung mga traditions na ganyan. Hindi po ako KJ sa mga bagay na yan.
Ano, ang akin lamang punto, huwag nating kalimutan kung ano talaga yung kahulugan ng Easter. Huwag nating hayaan na ang celebration na supposed to be ay para alalahanin ang ginawa ni Jesus sa cross at i-celebrate yung grabing power na i-demonstrate niya when He defeated death, ay matabunan na lamang ng mga nakaugalian natin. Okay? Easter points us back to Jesus. Itinuturo tayo nito pabalik kay Jesus. Kaya nga, the first questions of Jesus to Mary Magdalene, na ako'y naniniwalang the same question na tinatanong niya rin sa atin ngayon, what bothers you? Ano ang nakaka-burden sa'yo? Ano yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo? Ano yung mga bagay na pinagmamalasakitan mo? Diba? Ano yung mga bagay na pinagbubuhusan mo ng iyong buhay? Then the second question is, sino ba ang hinahanap mo? Ano o sino ang hinahanap mo? Naghahanap ka ba ng fame? Naghahanap ka ba ng riches, ng honor? Ano ang hinahanap mo? Sino ang hinahanap mo? Naghahanap ka ng one true love? Naghahanap ka ng bebe? Okay. Church, God is reminding us His words in Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ano man yung mga hindi mo inunang pagmalasakitan at anuman yung mga hindi mo inunang hanapin sa buhay, kapag inuna mong pinagmalasakitan ang mga bagay na patungkol sa Diyos at inuna mong hanapin ang Diyos at ang kanyang katwiran, yung mga hindi mo inunang pagmalasakita at yung mga hindi mo inunang hanapin ay siya rin namang idaragdag ng Diyos sa iyo. That is His promise in Matthew chapter 6 verse 33. So again, church, that's number 1. Easter reminds us to go back to Jesus. Okay? Easter reminds us to go back to Jesus. Number 2, andyan pa ba kayo? Number 2, Easter reminds us that there is no condemnation in Jesus. Again, number 2, Easter reminds us that there is no condemnation in Jesus. Yan. Wala daw condemnation na sa lahat ng na kay Jesus. Question. Sa tingin mo, sino ba talaga ang nagpapako sa cross kay Jesus? Again, the question is, sa tingin mo ba, sino ba talaga ang nagpapako kay Jesus sa cross? Alam nyo, hindi si Judas. Si Judas lamang ang naging instrumento para si Jesus ay mapabigay doon sa mga magpapako sa kanya. Hindi rin po si Caiaphas. Sino ba si Caiaphas? Siya po ang head ng mga priest at that time. Ano, siya ang high priest. Sino pa? Hindi rin si Pilato. Alam niyo naman ang story. Ibinigay ni Pilato sa mga tao ang kapasyahan kung si Jesus nga ba ang parurusahan o si Barabas. Kaya nga siya, pagkatapos noon, ay naghugas ng kamay. Ano, pagpapakita na hindi siya ang humatol, kundi ang mga tao. At hindi rin mga religious leaders na galit kay Jesus, yung mga pariseyong lagi na lamang basag kay Jesus. Ano? Hindi rin sila. Maaaring ikagulat mo, pero may dalawa pong salarin. Salarin talaga, no? May dalawa pong salarin sa pagkapako ni Jesus sa cross. Sino yon? Dalawang yon. Una po rito ay si God the Father o ang Diyos Ama. Yes, siya po ang isa.
sa nagpapako kay Jesus sa cross. Bakit? Kung mababasa niyo po ang Bible, Old Testament pa lamang, ang dami na po doon verses na nagsasabi na si Jesus ay darating at siya ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Noon pa, nakaano na yan, na-prophesy na ng mga propeta, even in the Old Testament. Yan ang very reason kung bakit si Jesus ay sa lupa. The Bible had predicted his death hundreds of years earlier. Hindi naman 10 o 20 taon bago mamatay si Jesus ay nasulat na mamamatay siya. Hindi. Noon pa. At imagine nyo yung pagkapanganak pa lamang ni Jesus, alam na agad niyang siya'y mamamatay. Hirap, no? Yung baby pa lamang ang isip na ako'y mamamatay. Matindi. Si Queen ho, maikwento ko lang, yung aming panganay si Queen, nag-aaral ho ng Tagalog. Dahil nasanay ho na English, di nag-aaral ho ng Tagalog. Nung isang araw ho, ang sabi ho, basta may sinasabi siya na ginamit niya yung word na patay. Hindi naman pala naiintindihan ko na ibig sabihin ng patay. Hindi kaya kami itatawa at kami masaya. Dahil nang may sinasabi siya, hindi naman niya alam kung ano pala ang ibig sabihin ng word na patay. Okay? Gusto ko lang makita nyo doon na mga bata, wala pang kamuwang-muwang sa word na death. Wala pa. Hindi ko makakalimutan dahil nakikita ko ngayon din sa aking screen. Hindi ko makakalimutan hindi ko napapangalanan. Meron kasing isang lola na nagkukwento na yung kanyang apo ay nire-requestan ng, if I'm not mistaken, ay birth certificate sa school. Birth certificate, bagay yata. Basta a certification, certificate. At hindi nga maalala nung bata kung ano yung sasabihin sa kanilang bahay. Kaya't ang nasabi ay yung daw kanyang mom ay nagre-request ng death certificate. Yung lola ang nagkukwento kaya hindi ko makakalimutan. Yung daw mom niya ay nagre-request ng death certificate. Ay di sila naman hindi may paliwanag at dahil tawa ng tawa daw sa kanilang bahay. At dahil yung bata ay nahingi ng death certificate. Bago na ipaliwanag ay nung humupa na ang tawanan, talagang tuong napagtawanan daw nila yung batang iinis na dahil hindi naman nga naiintindihan ng hinihingi niya. Dahil hindi niya naiintindihan kung ano yung death certificate. Bakit ko ito kinikwento sa inyo? Kasi gusto ko makita ninyo yung mga bata, wala pang kamuwang-muwang sa death. Wala silang idea kung ano ang death. Pero imagine Jesus. Imagine Jesus. Jesus po, pagkapanganak pa lamang, ay naniniwala ko, alam na agad niya kung ano ang kanyang kahihinatnan dito sa lupa. Siya ay mamamatay. Okay? At kahit yung kanyang mga kilos ay nagpapakita na alam na niya, aware siya na kung ano ang purpose niya na siya'y mamamatay at kung paano siya mamamatay. Okay? Ano po ang trabaho ng kanyang earthly father? Si Joseph po ay isang karpintero. At nakuha ni Jesus yung skills na yun. We know. Siya naman ay nagkarpintero. Kaya makikita niyo, noon pa lamang, siguro bagay, pag nakakahawak siya ng kahoy, pag siya ay nagkakarpintero, sinasabi niyang, ari na nga baga ang sinasabi, sa kahoy, ako'y mamamatay. Sa kahoy, ako'y mamamatay. Alam na niya na yung kahoy
ay hindi lang part ng kanyang trabaho bilang karpintero. Ang kahoy ay talagang malaki ang role sa kanyang earthly ministry because he will die o mamamatay siya sa kahoy, sa cross. Kita niyo yun? So, if it is not easy for the son na iyan na siya'y pinanganak para mamatay. Imagine na hindi lalo ito madali para sa ama. Dito nga sa inyo, dati-dati, pag ako nakakarinig ng kung hindi man direkta, ay mga pahaging o wala naman yata rin minsan ngang intensyon na mapintasan ng aking anak. Basta pag may narinig ako na ang dating sa akin ay hindi maganda ang anak ko, yun ang sinasabi, talaga ako'y nagagalit, ako'y naiinis. Nagninit-nit. Gayon pala ang ama. Ayaw na mapipintasan o masasaktan ng anak. Imagine nyo lalo yung sitwasyon ng Diyos Ama. Hindi lang basta papipintasan ang Diyos Anak. Siya ay parurusahan sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Siya ay magdurusa sa kaparusahang hindi naman para sa kanya dapat. So it is not easy for the Father. But yes, isa siya sa mga dahilan kung bakit napako si Jesus sa cross. Pangalawa, sino pa? The other answer is us. Tayo. Bukod sa Diyos Ama na siyang nagpapako kay Jesus sa cross, tayo ang nagpapako kay Jesus sa cross. Ikaw at ako ang nagpalagay sa kanya sa cross. Kasi kung hindi tayo nagkasala, di sana hindi na kailangan ni Jesus mamatay sa cross. Kaya lang, nagkasala tayo eh. Sabi po sa Romans chapter 4 verse 25, Romans chapter 4 verse 25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Si Jesus daw ay dinala sa kamatayan para sa ating mga kasalanan. At siya'y muling nabuhay para naman tayo'y tumanggap ng katuwiran. Kita niyo yon? Dahil si Jesus ay namatay sa cross, tayo naman ay tumanggap ng kapatawaran. Ganda no? Ito ang totoo, church. Lahat tayo ay imperfect. Walang perfect dito. Lahat tayo ay nagkasala at tayo ay guilty sa mga pagkukulang natin noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon na tayo ay magkakamali. Marami tayong regrets na sana hindi natin nagawa yun. Meron tayong ganung feeling eh. Pero alam mo ba na ang kalooban ng Diyos sa iyo ay ito? Ayaw niya na mamuhay tayo, buong buhay natin, na tayo ay nagigilty. Nagigilty sa ating mga nagawang pagkakamali. Okay? Hindi niya kalooban yon. Kaya nga siya'y namatay sa cross eh. Hindi lang para iligtas tayo sa kasalanan, kundi para iligtas din tayo sa guilt na dulot ng kasalanan. Doon yan rin tayo niligtas. Alam po ng Diyos ang pakiramdam ng may kasalanan. Pastor, di ba hindi naman nagkasala si Jesus? Yes, hindi siya nagkasala. Pero nung siya po ay namatay sa cross, kinuha niya lahat ng kasalanan ng tao. That is why I am telling you na alam ni Jesus ang pakiramdam ng may kasalanan. At ang pakiramdam ng may kasalanan na ito, malayo sa Ama. Malayo sa Diyos Ama. Di mo maramdaman yung closeness mo sa Diyos. Dahil sabi nga sa Bible, yung kasalanan ang humaharang. Alam ni Jesus yung feeling na yon.
Kaya nga, Jesus is more than willing na mamatay sa cross for us to be saved sa hell at para tayo maligtas din doon sa guilt na bunga ng kasalanan. Ayaw ni Jesus na maramdaman lagi natin yun. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 1 verse 7, Christ sacrificed His life's blood to set us free, which means that our sins are now forgiven. Christ did this because God was so kind to us. Wow. Ginawa po ito ng Diyos sa atin dahil siya'y napakabuting Diyos sa atin. Ano yung ginawa niya? Binigay niya ang kanyang buhay doon sa cross upang ang ating mga kasalanan daw ay mapatawad na. Alam mo ba ang isa sa mabilis makaubos ng energy ay ang guilt? Yan ay nakakapanghina, yung nakakapanlambot, at ninanakaw niyan ang kapayapaan mo at ang kagalakan mo. Sa totoo lamang, marami pong Kristiyano ang alam na sila'y ligtas na nung tinanggap nila si Jesus. Kaya lang hindi sila umaakto na tulad ng isang ligtas talaga. Bakit ko nasabi? Kasi punong-puno pa rin sila ng hiya at guilt sa mga nagawa nilang kasalanan before. Given na sila na may napatawad na. At makikita mo ito sa kanilang lifestyle. Alam mo na hindi pa rin nila nare-receive na sila ay pinatawad na. They believe in Jesus, pero hindi pa rin sila nakakalaya sa condemnation. Ano ang sabi ko sa inyo? Easter reminds us that there is no condemnation in Jesus. Alam mo kung ano sinasabi ng Easter? Ito ang sinasabi ng Easter. Namatay na si Jesus sa cross para yung epekto ng kasalanan which is shame and guilt or what we call condemnation ay maalis na rin sa iyo. Okay? Wala nang condemnation sa lahat ng na kay Kristo Jesus. Ano po ang sabi ng Bible dyan? Romans chapter 8 verse 1. Romans chapter 8 verse 1, Now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Ano ibig sabihin ng no condemnation? Ang ibig po sabihin ng no condemnation, God doesn't judge you for all the things that you've done wrong kung tatanggapin mo si Jesus. Hindi ka na huhusgahan ng Diyos o hinuhusgahan ng Diyos sa mga nagawa mong kasalanan kung ito yung pinagsisihan na, syempre, tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Okay? Bakit? Kinuha na nga ni Jesus yung parusa na sana'y para sa atin, dinala na niya doon sa cross. Bakit hindi ka na i-condemn ni Lord? Kasi kinondemn na niya si Jesus. Unawaan niyo yun, church? Hindi na tayo i-condemn ng Diyos dahil kinondemn na niya si Jesus. Yung para sana sa atin, binigay na niya, pinaranas na niya kay Jesus, kinuha na ni Jesus. At yun namang katuwiran ni Jesus, yung kalinisan ng record ni Jesus, yun naman yung tinanggap natin. At yun naman ang nakikita ng Diyos Ama sa atin. Okay? So, yan ang isa pang ipinapaalala ng Easter sa atin. Okay? And that's what Easter is all about. You're forgiven. Jesus died for you. You can live with hope and no condemnation. You can be free. Amen? Tama na yung pamumuhay na as if hindi ka pa napatawad. Pinatawad ka na. Pinatawad ka na. Amen?
Praise God. Okay. Sabi po sa Isaiah 53:5. Isaiah chapter 53 verse 5. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Ganda ng verse, ano? Sipin ninyong yan sa Isaiah pa lamang ay nakasulat na. Ay daan-daang taon ang pagitan niyang Isaiah bago pa sa New Testament. Okay. Ang gusto ko makita at i-highlight dito ay yung isang part ang sabi ron, ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Yan. Ano nga yun? Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Kaganda. Yun pala ang ginawa ni Jesus sa cross, ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Ano ba yung magandang kalagayan yun? Ito nga, yung malaya ka. Yung alam mong ikay pinatawad. Yung alam mong ikay may pag-asa. Yung alam mong dahil si Jesus ay namatay sa cross, napatawad ka na siya'y muling nabuhay, ay meron kang pag-asa sa buhay na, yung pinakamatinding kalaban ng tao, which is death, ay tinalo rin ni Jesus. Ano pa ang hindi namin kayang pagtagumpayan sa buhay na ito na kasama ang Panginoong Jesus? Nakaka-bless yun. That's a very good news, church. And that is what Easter is all about. It's not just about bunnies. Easter is not just about eggs. But Easter is about celebrating the victory of the Lord. At ang tagumpay ng Diyos ay tagumpay ng mga mananampalataya niya. At ikaw yon, at ako yon, at tayo yon. Kaya nga, ano pa? Ano pa ang pwede mong pagdaanan sa buhay na ito na hindi ka makakaranas ng katagumpayan? Samantalang yung death, pinakamatindi na ang problema ng tao is death. Pero napagtagumpayan na ni Jesus. And that calls for a celebration. And that what is Easter is all about. Amen? Pwede bang palakpakan mo si Jesus, no? Grabe, ano? Sabi nga nung isang kanta na patungkol sa resurrection or sa Easter Sunday, actually, sana yun yung i-request ko sa kina Bieber na ipakanta Nakakalimutan ko na sabihin Sabi doon di ba? Happy day, you wash my sin away. Diba? Talagang happy day when Jesus died and after 3 days, He rose again. At there is a verse in the Bible, in the New Testament, na sabi doon ni Paul, kung si Jesus ay namatay at hindi muling nabuhay, ang ating mga pinananampalatayaang ito ay wala ng saysay. Naman kung si Jesus ay namatay tapos hindi muling nabuhay, ano pa nga ba itong pinananampalatayaan natin ito? Hindi kayo baliwala. But the good news, si Jesus ay namatay at siya'y muling nabuhay. At yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang nagpapakita at nagpapatibay na ang ating pinaniniwalaan, ang ating pinananampalatayaan ay buhay, ay totoo. Okay? Kaya, good news ito, church. Good news ito. Ang parusang tiniis ni Jesus ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Kaya kung anuman yung joy na meron tayo, anuman yung ating na-experience na goodness ngayon, yan ay bunga na lamang ng ginawa ni Jesus sa cross.
Bunga na lamang yan ng joy na ating sinaselebrate dahil si Jesus ay muling nabuhay. Dahil yung kamatayang pinakamatindi ng problema ng tao ay tinalo na ni Jesus. Pastor, bakit yung po nasabing kamatayan ang pinakamatinding problema ng tao? Simple lamang. Ano ba ang mga problema ng tao ngayon? Kahirapan. Bakit problema ang kahirapan? Kasi magugutom, magkakulangan. Ay bakit problema ang pagkagutom at kakulangan? Kasi mamamatay. Ano pa ang problema ng tao ngayon? Pandemic, COVID-19. O bakit naging problema ang COVID-19? Kasi yun yung sakit. O ano naman ang problema sa sakit? Kasi mamamatay. Alam niyo ba na lahat ng problema ng mundo, ang dulo niyan ay death? So, the greatest enemy of man in this life is death. And again, the good news and what we are celebrating ngayong Easter, Jesus defeated death. Woo! Jesus, our God, our Lord, our Savior, defeated death. So, kung Jesus defeated death, Jesus defeated poverty, Jesus defeated lack, Jesus defeated COVID-19, Jesus defeated all the problems that will lead to death. Wow! Woo! What a victorious God. At alam mo ba, si Jesus na tumalo sa kamatayan ay ang Diyos na tinanggap mo. Diyos na minamahal mo. Diyos na pinaglilingkuran mo. Wow. Another good news bago ako magpunta sa number 3. The same power. Okay? Sabi ng Bible pakinggan mo to. This is God's word for you. The same power na bumuhay kay Jesus mula sa kamatayan is the same power na nagwo-work within you ngayon. Wow! Again, the same power na bumuhay kay Jesus from the dead. Ay siyang same power na nananahan ngayon working in you. Wow! Okay? Kaya, sabi nga ng kanta ni Bishop, nothing to fear in this life. Ano pa sabi dun sa kanta niyang yun? No weapon formed against us. We will live victorious. We will arise, church. Bakit? Because Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus ay hindi nanatiling patay. Siya'y namatay, muling nabuhay. Hindi siya paulit-ulit namamatay. Si Jesus ay hindi every year namamatay. Okay? Siya'y nabuhay at nanatiling buhay at mabubuhay magpakailanman. Siya ay Diyos. Wow! Number 3, ano ang pinapaalala sa atin ng Easter? Easter reminds us that Jesus keeps His promises. Ang Easter po ay nagpapaalala sa atin na si Jesus marunong tumupad sa pangako niya. Wow. Ano ba ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples patungkol sa kanyang kamatayan? Matthew chapter 16 verse 21. Matthew chapter 16 verse 21. Basahin ko po sa inyo sa Tagalog. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari, at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya'y ipapapatay nila. Pero sa ikatlong araw, ay muli siyang mabubuhay. Yeah. Sinasabi na ni Jesus, actually, paulit-ulit niyang sinasabi kay Jesus, ako'y mamamatay, pero sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ano sinabi niya? Ako'y mamamatay, at sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Pangako niya yon. Yun ay pangakong binitawan niya, sinabi niya.
dahil yun mangyayari. Okay? At ano naman ang ating nakita rito? Yun naman nangyari. That after 3 days, si Jesus na namatay sa cross ay muling nabuhay. Napakaraming naging witness nito. Okay? Because Jesus kept that promise na siya'y muling mabubuhay, ano ang gusto kong makita nyo rito? We can trust the other promises ni Jesus sa kanyang mga salita. Ano? Kung yung pangako niya na sa totoo lang para sa pinagyo hirap gawin, ay nagawa niya, ay di napakadali na para sa ating panampalatayaan pa yung iba pa niyang pangako sa atin. Nakuha niyo yung church. Anong ipinangako ni Jesus? Siya'y mamamatay at pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Napakahirap ng pangakong yun. Sino ang kilala ninyong nangako ng gayon? Sino ang kilala ninyong nangako ng gayon? Hayaan mo. Pag ako'y namatay, pagka 3 araw, ako'y muling mabubuhay. At magsasama na ulit tayo. Nakakatakot. Di bali sana kung pag nabuhay ay buhay pa ulit talagang tunay. Paano kung kagaya ng mga napapanood nating nabuhay nga laang pero zombie naman. O kaya ay multo, whatsoever. Wala kang kilalang ganon. At na mapapansin mo nga, hindi na nga ganyong kahirap ang pangako, hindi pa rin matupad nung iba. Hello? Hindi na nga ganong kahirap ang pangako, hindi pa matupad nung iba. Yung nangako na hindi daw kasi siya nakasama sa Yellow Cab, kaya nangako na sa susunod, siya ang sasagot sa Yellow Cab. Hindi ko maintindihan kung anong pangako yung, kung anong sasagutin. Sasagutin ng pambayad o sasagutin lang ang tanong? Ano kaya sasagutin? Hanggang ngayon may hindi pa tinutupad. Yung mga pangakong gayaw, ililibre ka daw. Wala pa rin naman hanggang ngayon. Napakadali para sa, totoo lamang napakadali para sa tao. Pero hindi pa matupad. How much more itong pangakong ganito? Pero noong aking punto, ang punto ko, church, napakahirap nung binitawang pangako ni Jesus. Pero nagawa niya, ano pa ang di niya kayang gawin? Gusto ko makakuha kayo ng pag-asa dito, church. Gusto ko makakuha kayo ng pag-asa dito. Na kung yung napakahirap ay nagawa ng Diyos, pangako niyang napakahirap ay ginawa ng Diyos, ano pa kayang pangako niya hindi niya kayang gawin? At yung magbibigay sa inyo ng pag-asa. No? And I will end up with this last verse for today. Sabi po, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang pakagandang verse. Sabi po dyan, for no matter how many promises God has made, they are all yes in Christ. They are yes in Christ. Again, 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Kahit daw anong dami ng pangakong binitawan ng Diyos sa kanyang salita, lahat daw yon ay may katuparan. Lahat daw yon ang sagot ay yes. Dahil ni Kristo. Dahil ni Kristo. Dahil yung pinakamahirap na pangako ay tinupad ni Kristo. Kaya lahat ng pangakong binitawan ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, lahat yon ang sagot ni Lord sa iyo pag hiningi mo, yes. 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 Kaya lahat ng humihingi ng magandang future, ang sagot ni Lord sa iyo, because of what Christ did, is yes.
Lahat ng humihingi ng sariling bahay at lupa, ang sagot ng Diyos sa iyo is yes, because of what Christ did. Dahil si Jesus ay muling nabuhay. Oh, anong sabi ni Jesus bago siya mamatay sa cross? Tetelestai. Ano ibig sabihin nun? It is finished. It is done. Oh, kung may utang, bayad na. Oh, sabihin mo nga sa iyo sarili, kung may utang ka, bayad na. Binayaran na ni Kristo. Ay, hindi ka man physically pang bayad, pero malamang bayad ka na. Ano? Bayad ka na. The Lord will provide for that. Lahat ng hinihingi mo na kalooban ng Diyos, the Lord will answer to you, yes, because of what Christ did. Again, let me quote to you the verse, our last verse for today in 2 Corinthians chapter 1, verse 20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Woo! Ano man daw ang mga pangako ng Diyos sa iyo, ano man daw at gaano man daw karami ang pangakong binitawan ng Diyos sa atin, lahat daw yun ay yes na. Ang sagot daw nung lahat sa atin ay yes. Lahat daw ng hinihiling natin na mga pangako ng Diyos, ang sagot na ng Diyos ay yes. Bakit? Because of Christ. Dahil si Kristo'y muling nabuhay. Hallelujah. Kaya nga ang sabi dun sa kanta, because Christ lives, I can face tomorrow. Because Jesus lives, all fears are gone. Because Jesus lives, I know. I know. I know. Anong alam mo? Anong nalalaman mo? I know that He holds my future. This life is worth living. Bakit? Because Jesus lives. Lumang kanta yun eh. Kaya kung alam niyo yun, malamang kinakanta nyo na yan ngayon. Because He lives, I can face tomorrow. Grabe. Truly, happy day. Ano, happy day. We're celebrating Easter because Jesus lives. Okay? So ito po, yung tatlong bagay na ipinapaalala ng Easter sa atin. Ano nga yung una? Easter reminds us to go back to Jesus. Easter is not just about eggs nor about bunnies. Jesus is the reason of the season. Okay? Ano pa ang nare-remind sa atin ng Easter? Easter reminds us that therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya angat namatay si Jesus sa cross para mamatay na rin yung kasalanan na meron tayo. Para mapatawad yun. At siya'y muling nabuhay para tayo naman ay muli ring mabuhay kay Kristo. Yung katuwiran niya ang nakikita ng Ama sa atin. No condemnation to those who are in Christ. And lastly, what Easter reminds us? Easter reminds us na si Jesus tapat sa kanyang mga pangako. At napakaganda ng last verse natin, sa lahat ng pangako ng Diyos, lahat yun ay yes na because of what Christ did. Praise God. Pwede pa palakpakan natin si Jesus doon? Wow. Praise God. So as we end, pwede bang i-worship uli natin si Lord? Let's give Him all the glory. Truly, the Lord is so great. No? Our God is great. Dakila siya. Karapat-dapat siyang sambahin. Ano? So ngayon, we will celebrate Easter. Kung paanong dapat talaga itong i-celebrate. We will give glory sa great God na nagbigay ng kanyang buhay sa cross to save us. So again, let's give glory to God.
Let's declare that He is great. He is so great. Let's worship the Lord. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Nakita ko dakila ka at iaawit ka pagkat nakila ka o Diyos, nakita ka sa in my heart to sing away is our God. Your sister, you're the name of all names. You are worthy of our praise. In my heart to sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, see how great is our God. Sing how great He is. How great is our God. 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 Sing me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. Oh, sing how great
is our God. Praise God. Let me pray for you, church. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang araw na itong pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Lord, sa biyaya na kami ay makapag-aral, makapag-usap patungkol sa iyong mga salita. Lord, we pray na as we celebrate your goodness ngayong Easter Sunday, remind us, O God, na ang iyong muling pagkabuhay ay nagpapaalala sa amin na ang patuloy na unahin namin sa aming mga buhay at maging sentro nito ay ikaw. Unahin namin, pagmalasakitan namin ang iyong kaharian, unahin namin ang iyong katwiran. Ikaw ang hanapin namin sa aming mga buhay. Lord, biyayaan niyo rin po kami that your resurrection will always remind us na wala ng condemnation sa lahat ng tumanggap ng totohanan sa iyo, Lord Jesus. Na hindi na po yung karumihan namin, dulot ng kasalanan ang nakikita ninyo sa amin, Abba Father, kundi yung righteousness na po ni Jesus ang siya yung nakikita sa amin. Kaya nga't kami ay mamuhay na ng may kalayaan dahil ikaw ang siyang nagpalaya sa amin doon sa condemnation na dulot ng kasalanan. Salamat, Lord. And Lord, we pray that always use the resurrection to remind us na kayo po ay Diyos na tumutupad, tumutugon sa lahat ng iyong mga ipinangako sa amin. Thank you, Lord, dahil sa lahat ng pangako mo sa amin, lahat yun ay yes na because of what Jesus did on the cross. Salamat, Lord. I declare in the name of Jesus na ang bawat isa na naaabot ng tinig na ito, nakakarinig ng panalangin ito, ay biyayaan mo, Lord, na lagi kang unahin, laging pagmalasakitan ng mga bagay na para't patungkol sa iyo. Biyayaan niyo po, Lord God, na makapamuhay ng malaya na sa anumang condemnation na dulot ng kasalanan. At biyayaan mo kami, Lord, ng matindi pa faith at another level ng pag-asa, knowing na ang lahat ng ipinangako mo'y kinatugon mo na at may kasagutan ng yes because of what Christ Jesus did on the cross. Thank you so much, Lord. I declare na lahat ng nangangailangan ng healing, matanggap ang kagalingan by the stripes of Jesus, you are completely healed in Jesus' name. I am declaring na sa lahat ng dumadalangin sa Diyos ng breakthrough sa buhay, ang Diyos ay naparitong dukha upang ikaw ay yumaman at sumagana in Jesus' name. Sa lahat ng dumadalangin patungkol sa kanyang kinabukasan, si Jesus ay nagbiyaya ng magandang kinabukasan dahil yung madilim na kahapon na dulot ng kasalanan at yung madilim na present na dulot ng mga nagagawang pagkakamali ay binayaran na niyan lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, because Jesus lives, we can face tomorrow. Thank you so much, Father. To your loving hands, dinededicate ko po ang buhay ng bawat isa. Bless us, O dear Lord. At hayaan niyo pong laging yung joy, knowing that you, Lord Jesus, is alive, ang laging mag-overwhelm sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Lagi po itong mag-umapaw sa amin. Salamat po, Ama. Truly, Easter Sunday is a super happy day. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Praise God.